Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Talagang left and right ang chismisa na bago kami pumasok talagang umaalingaw-ngaw. Lalong-lalo na siguro kung tungkol sa love-laban. Ang usapan, May December affair? Ay! Trending yan. At kami sa Team Puti, makikinig lang. Tama, Team Puti! 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 Mas bata o mas matanda, age doesn't matter pag si Cupido na ang pumana. Real talk yan. Agree ba kayo, Team Pula? Welcome sa tambayan ng hugotero sa pag-ibig. Ito po ang Face-to-face harapan! Para sa akin yata ang episode na ito. Mahugot sa pag-ibig. Pero alam niyo po ba na walang pinipiling edad ang pagbibigay nila ng gabay? Itong mga nasa harap natin, sila ang ating harapang tagapayo. Walang exemption pagdating sa batas. Ganon din kaya pag-ibig na ang usapan. Alamin natin later kay Attorney Lorna Capunan. Spread love, not war. Yan ang isa sa mga paalala ni Dr. Love, Brother June Panaan. For your own peace of mind, mind your own business. Lalo na sa relasyon. Tama ba, Dr. Camille Garcia? Numero 1 sa kanya ang tumulong, laging handang makinig at mag-spread ng love. Siya ang maaasahang ate ng masaang nag-iisang Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Kuring! Ate! Ate! It's a beautiful day. At syempre, ang mga maririkit nandito sa aking tabi, si Pambansang Pogi at Pambansang Panutsa. At ang ating trio tagapayo. At ang maririkit na mga sausawero at sausawera. Ayan. Oy, meron din tayong dance step for the day. Marikit! Ready? Handa na ba kayo? Diba? Ano lang ako, one step behind. Alam mo, ito yung style. Kailangan one step behind. Oo, talaga. Ang tawag po doon, succession. Ha? Ang tawag po doon, succession. Una ka, sunod ako. Ayun, gano'n na lang. May nakita akong marikit na marikit sa galawan. Hey. Tingin niyo ba ang winner natin ay nasa Team Pula? Hindi. Tama-tama kasi nasa Team Puti! Oh, diba? Diba? Kuha niya mo eh, kuha niya eh. Magaling mag-memorize. Laka-laka to, pero may swat. May angas eh. Kompleto. Puro May chest. ganon. Oh, ayan, di ba? Bakit pag ako parang ethnic dance? Cultural, nagiging Parang cultural. nagiging cultural. Di parang nagsasamon po ng ulan. Okay. Oh, eto na. Isang biyudang senior citizen ang nagrereklamo. Ang daing ni Luisa ang panghihimasok ng kapitbahay sa relasyon nila ng jowang mas bata sa kanya. Mas bata sa kanya ng hindi lang 10 years, kundi 40 taon. Yes. 44 years ang agwat. Okay? Oh, ang pakiusap niya sa buong mundo, no bashing sa labing-labing. Ay, naku, Landa. Wala kang pakialam kahit sino maging jowa ka. Importante, mahal ako, no? Age doesn't matter para sa magjowang sina Lisa na 68 years old at si Joseph na 24 years old. Pero may umeksena bigla sa love story nila. Sino kaya siya? Hayaan na lang nila yung mga tamang pangusga.
Basta importante, mamahalan sila ni Joseph. Si Ate Lisa kasi lapitin talaga ng mas bata sa kanya, katulad ni Joseph. Oh. Si Landa ang pakialamera pala. Ay naku Lisa, ang tanda-tanda mo na, nagjuwa ka pa ng bata, nakakahiya ka. For the win pa ba ang kilig? Kahit tuloy ang mga mapanghusgang titig. Hindi siya tinatantana ng kapitbahay na pakialamera daw. Hindi kaya naiinggit lang? O alamin natin sa nagrereklamong si Nanay Lisa, humarap ka na. Nay, mas mukha kang bata sa natural. Yes. Oo. Mas mukha kang bata sa personal kesa sa litrato. Ilan taon na kayo, Nay? 68. 68! Oh, ano po ang problema? Yun nga po yung chinichismis po ako ng kapitbahay ko na po ako kasi. Porque marami raw akong mga boys na mga bata pa. Kasalanan ko ba yun? Eh sila naman nagkakagusto, hindi naman ako eh. Sila naman ang nagkakagusto. Sila naman lumalapit eh, ano ngayon? So, Nanay Lisa, kayo mismo umaamin, mahilig kayo sa relasyon. Alam mo na? Opo. Oo. Kasi hindi naman talaga ako mapatong sa may mga asawa eh. Ayoko yun. Ayun. Kaya ang nakukuha niya mga bata sa kanya. Ito na ba ang pinakabata sa lahat? Opo. 44 years ang agwat. Ilang taon na? 24. 20. Oo. Saan naman kayo nagkakilala nito? Nag-iinuman po kami. Kasi po sa Okay. inuman, Ano po iniinom nyo? Walang masama doon. nag-iinuman po kami. Tropa pala siya. Tropa. Oo. Nag-iinuman kami eh. Hindi ko naman alam kung bakit nagkagusto siya sa akin eh. Aba. Baka naman ang pinayang kindat. Baka pinakitaan po ng Zumba. Oo nga. Hindi. Oo. Basta lang, sa inuman lang, napansin ko lang naman, tingin siya ng tingin sa akin eh. Totoo ba? So, laging kang ganun si nanay sa para ako ba type mo, Nay? Ano ba talaga? Ulitin mo. Gagana. Para ano ba ito, mannerism o type mo rin ako, Nay? Type ko lang yun. So ano naman yung panghihimasok na ginagawa ng kapitbahay mo? Yung ko doon sa kanya, ba't naiingit siya sa akin pagdadaan, nakadumudura sa ano namin, yung parang galit na galit siya sa akin na nagkaroon ako ng boys na bata pa. Okay. Hindi ko alam yun eh. Bakit siya ganun eh? Ano yung kasukdulan? Bakit nagalit ka na ng tuluyan? Yun nga, yung parang bastusan na ba na, ba yun? Pagdadaan sa bahay doon, siya. Ilan taon na ba itong kapitbahay mo? Ano yata yan, 60 siya. So medyo magkalapit ang edad. Okay. So, hindi na daw kinaya ni Nanay Lisa ang panghihimasok sa kanila. Malalaman naman natin kung ano ang panig ng kanyang kapitbahay. Talaga nga bang siya inggitera lang? Siyang nagrereklamo o inirereklamong kapitbahay dahil sa panghihimasok sa love life ng may love life. Landa, humarap ka na! Manghihimasok ako sa buhay mo? Ay, Diyos ko. Manghihimasok ako sa buhay mo? Matanda ka na, ilagay mo sa ayos yung pagkatanda mo. Bakit? Hindi ako nakikialam sa'yo. Nainggit ka lang sa akin, mo. Ang ating Hindi yung nakasabit maganda. na tanong para kay Nanay Landa ay, totoo bang naiinggit ka lang? Magbabalik po ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong ngingiti, harapin mo face to face. Nanay Landa, bakit apektadong-apektado ka? Hindi mo naman buhay yun. Ako, Ma'am Corina, unang-una pwede po ako nakikialam sa buhay niya. Kasi hindi ko naman siya kaano-ano eh. Ang diferensya nga lang po, ang bahay ko po kasi may tindahan ako. Tuwing po dadaan niya siya, naka-nighties, naka-panty lang. Opo, totoo po yan. Eh, siyempre po kami, nasa squatter po kami. Ang mga bata po, naandyan po yung katulad po ng apo ko, 7 years old. Pag nakikita nga po siya, gumagano yung apo ko,
Mama kasi tawag sa akin, mama. Mama, nandiyan na naman yung babaeng malandi. Di ba parang napakaano sa mga bata yon? Isipin mo yung apo ko 7 years old. naman ako nakaboard, ah. Kasi isipin mo, dadaan niya, Ma'am Purina. Naka-nighties. Walang bra, nakapanty lang. Ako nakaboard. Eh di Ako siyempre hindi na ako napakapangit nakaboard. yung tignan para sa mga May short naman sa bata. ilalim yun eh. Ako unang-una hindi ako naiingit kasi ilang taon na ako Nainggit ka biyuda. lang sa 90s Tsaka po wala na akong hindi ko na kailangan yung mga ko sa buhay kasi kaya ko naman yung sarili ko. Hindi ako naiingit sa kanya. Hindi ako para mainggit sa'yo. Eh, ba't nagagalit ka naka-nighties? Ako nainggit ka sa akin Ang naka-nighties. nagagalit ako sa'yo, yun eh. Ang nagagalit ako sa'yo, minsan may time pa yan, Ma'am Corina. Kasi mahilig yan sa mga teenager eh. Kilala ko na yan, magmula ng mga dalaga pa kami. Kilala ko na yan, siya. Ang buong Wala pagkatao kasi niya. nakakagusto sa'yo kayo ganun. Siguro, kung mga 10 lalaki lang, hindi lang. Uy, ano mga mo? teenager pa. Eh, kaya nga, Oo, kasi mga nga maraming kinukuha niya. nga sa akin, no? Hindi yan pumapatol sa matatanda, hindi. Ba't ang papatos mo tanda? Ang akin lang, wala naman ako pakialam sa buhay niya kahit ilang panlalaki. Ang akin lang, ilagay niya sa ayos. Attorney Lorna, makukonsidera ba yan na indecent exposure? Dinideny niya yung yung 90s tsaka panty, no? Pero yung lasing ka at kung totoo yung sinasabi niya na hiniipuan, pwede. Pwedeng hindi Bawal bastos. bawal bastos. Oo. Kasi kung hindi ka nang babastos, yung iba na babastusan sa'yo. Pero, ang pag-ibig ay hindi bawal. Yung public display of affection, is that bastos? Ano? Hindi. Public display of affection because byuda naman siya, yung 24-year-old, binata naman, ano na yan? Human right na nila yan, the right to happiness. Eh bakit naman daw, Aling Landa, merong pang dura-dura? Ano ba yung dura? Dinuduraan mo daw? Pag dumadaan po talaga, aminado naman po ako, pag dumadaan po siya, kasi hindi po maganda yung ginagawa niya. Yung dadaan po yan, ganyan, palagi minsan hanggang dito lang, tapos nakakasuka yung ginagawa niyan. Sinasabi niya wala naman siyang ginagawang masama. Sabi ni Aling Landa, hindi talaga kaaya-aya at meron talagang may opensiba, kumbaga. Parang yung pagkasensitibo ng mga tao na lalaswaan sa ginagawa niya. Pero sino ang nagsasabi ng totoo? Matibag na ba ang May-December affair sa pag-flex ng gigil ng kani-kanilang mga kakampi? Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Eto na ngayon ang kampihan sa pagitan ng dalawang lola. Okay lang sa'yo matawag ang lola? Ganun na. Okay din sa'yo yun. Ilan na apo mo? Apat, ikaw? Dalawa lang. Dalawa, ayon. O eto na ang kanilang mga pagpapatotoo. Siya ang magsasabi na age doesn't matter. Tawagin na natin... Eto, tawagin na natin mismo ang batang karelasyon ng nakatatandang byuda. Yee! Joseph, humarap ka na. Alam ba ng nanay mo ang nangyayari? Anong sabi ng nanay mo? Okay lang naman po. Okay lang daw. Ang Nahayaan lang po. Yung sumisigaw ng aking kanala. Mahal mo na? Gaano katagal na kayo? 3 months na po. 3 months. Ano ang nagustuhan mo kay Nanay Lisa? Mabait po. Mabait. Masikaso. Madami namang mabait at maasikaso na kaedad mo. Bakit kay Nanay Lisa ka napunta? Mahal ko po. mahal mo. Ray, wala na akong idudugtong pa. Nasabi na ni Joseph ang lahat. Hindi, curious lang ako. Kasi napagdaanan ko rin before na older, hindi naman ganyan, pero older. Paano kung Joseph may magparamdam sa'yo, mas bata, mas sexy, maalaga, mabait? Anong gagawin mo?
Hindi na po. Hindi naman selosa si Nanay Lisa. At curious din ako anong tawagan nyo? Be po. Babe. Babe. Wait lang, hindi ka ba naiilang na babe tawag mo sa mas nakakatanda? Yun yung Hindi gusto kong malaman. Inaano ka ba ng mga barkada mo? Oo. Ano sabi ng mga friends mo sa inyo? Wala naman po. Okay, ito ha. Hindi tayo nanguhusga, wala tayong alam. Sustentado mo siya. Hindi naman po. Ay, hindi Siya naman. po ang nag-ano sa akin. Siya pa nga ang tumutulong. Oh, ang pag-ibig nga naman. Okay. O, so ngayon, ano ang reklamo mo naman kay Nanay Landa? Huwag po sana sila mangialam sa ano. Huwag sanang mangialam. Pinagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo? Hindi na po. Nakatapos ka ng 4th year? Hindi po. Ay, pagtatapos ka namin, ha? Ayusin natin yan. Kailangan magtapos ka. Opo. Ngayon, alamin naman natin ang panig naman ni Aling Landa. Kasi kung isipin mo, bakit nga ba pinaghihimasukan si Joseph at si Lisa? Talaga nga bang may kalaswaan na ipinapakita? Isa rin siya sa mga tutol sa pag-iibigan ni na Lisa at Joseph. Ang kakampi ni Landa, Daisy, humarap ka na. Totoo na nga yan! Kahit nakaburo na ang asawa mo, naglalalaking kami! Kahit na ano? Kahit nakaburol po yung asawa niyan eh. Kung sino-sino mga jowa niyang dinadala doon sa buhay. Hindi mo naisip, may edad ka na. Isipin mo na lang. Bakit nakaburol yung asawa mo? Kung sino-sino, biro mo, bago siya na lima kang beses ng lalaki. Eh kasi nga, maganda nga ako sa paningin nila. Wala sa ganda yan. Kasi, Ma'am Purina, bago lang po siya, bago siya dumating, lakalima na po yan, nakaburo lang po yung asawa niya, nagjojowa na siya. Di ba, wala po siyang respeto. Andyan yung asawa mo, naghilata, kahit ikaw nagigipag make up, para magpaganda. Meron kang kapatid na hindi pala alam. Opo. Ngayon lang niya nalaman. Nakakatanda ka ba sa kanya? Mas matanda po Mas yun. matanda siya. Okay, live via phone patch, ang panganay na kapatid ni Joseph na si David, isang security guard na ngayon sa Cavite. Okay, hi David! Hello po. Hello po. At una sa lahat, alam nyo ba na may karelasyon itong si Joseph, yung bunsong kapatid ninyo, na sa isang 44 years ang agwat sa edad niya? Ay, wala po akong alam dyan, ma'am eh. Kasi sa tagal po namin hindi nag-uusap. Bakit hindi kayo nag-uusap? Kasi ma'am, nagkaroon din po kami ng tampuhan yan nung nandito rin po sa Maynila. Kahit ko po napagsasabihan na pag nagkatrabaho, tumulong sa magulang namin. Okay. So lahat naman kayo tumutulong din sa mga magulang nyo? Oo naman po, oo naman po. Bali, siya lang po talaga yung hindi namin makontak kung nasan na. Ayun. Kailangan, alam mo, ang pamilya, gabay yan. Joseph, kailangan talaga nakakausap mo para meron kang gabay. Meron ka bang trabaho ngayon? Opo. Meron naman daw. Meron pa. Hindi, itong si Joseph may trabaho daw. So ano, David, ang masasabi mo tungkol sa kanilang relasyon? Alam mo naman, meron din ang buhay natin sa probinsya, kaya sana maisip mo rin kung sino yung nandun. Yung magulang natin, na lagi kang namimiss, saka lagi kang hinahanap. Samantalang ikaw, wala ka man lang paramdam. May tumawag man lang. Hindi namin alam kung ano na nangyari sa'yo. Sana lagi mong alalahanin kung saan ka nanggaling. Ayun. Naiiyak na si Joseph. Naiiyak. Alam mo, maganda yan. Ipag-meet namin kayo. Ha? Ipag-reunion natin itong pamilya. Di ba? David, basta gagawa ako ng paraan para kayong pamilya magkasama-sama sa kainan, ha? Maraming salamat at makakapag-usap pa kayo ng mas maayos. Maraming salamat, David. Yan po ang panganay na kapatid ni Joseph. Joseph, willing ka naman na Opo. makipagkita ka sa pamilya mo, di ba? Para naman makatulong ka, napupunta yata yung tulong dito kay kay Nanay Lisa. Siya yung malasakit center ni Nanay Lisa. Oo, Si Joseph. malasakit center. Pwede ka na magsana doon. Pag-ibig. Bakit ka naiiyak, Joseph? Dahil nga po dun sa May tanong ako, ate ko rin. Joseph,
hindi ka ba nagpapakita sa pamilya mo dahil may nangyaring hindi maganda? Kung willing ka lang i-share at somehow yung pagsama mo kay Ate Lisa, gumagaan yung pakiramdam mo? Meron po. Sa stepfather ko po. Stepfather mo, anong ginawa? Sinaksak po ako. Sinaksak ka, lasing, Opo, nakainom po. nakainom. Eh yun naman palang dahilan, baka hindi alam yan ng kuya mo. Alam na po niya. Alam naman nila. Okay. Sabi ko na nga ba, may mas malalim na naman po itong katotohanan. Okay, malalaman po natin kung paano natin naayusin itong sangasangang problema sa magkakapitbahay at magpapamilya at magjojowa. Okay? Sabi nga, pagdating sa pag-ibig, hahamakin ang lahat. Masunod ka lang. Pero paano kung ang mga sausawero at sausawera at harapang tagapayo ay makikisawsaw na rin? Lahat yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, Team Pula. Pula, anong masasabi? So, paano natin masisiguro na hindi sinasamantala ni nanay ang si lalaki, itong si kuya? Kasi sa age gap at saka sinabi ni nanay na nagbibigay itong si kuya kay nanay, parang ginagawa niya financially. Oo, kasi isipin mo yung yung lalaking bata ang nakikinabang. Siya pa ang Yung pala, okay. Sige. Go. Sorry ni Mami, may sugar baby. Yun ang tawag doon, sugar baby. Bali, pagdating naman sa pag-ibig, hindi naman naubas yan ng edad eh. Bali, suportahan na lang natin sila kung saan sila masaya. Saka kung naiinggit man tayo dahil wala tayong love life, umigit na lang tayo. Sabi nga nila, pag inggit, pikit. Diba? Okay, Doktora Camille. So, ano sa palagay mo? Posible ba na kaya mayroong fixation si Joseph, yung nalalapit siya dito sa nakatatanda sa kanya, si Nanay Lisa, syempre napamahal na, love is love. Pero dahil humahanap siya ng nanay figure, kasi may problema sila ng nanay niya. Basically, ate ko rin usually yung pag sobrang malaki yung age gap na ganyan, talagang pwede natin sabihin na it's either a father figure or a mother figure pag yung mga ganyan sa relationship. However, syempre, pag titignan natin however it's unimaginable, unattainable, if it's meant to be, it's meant to be. Pero tatandaan natin, pag nagkikita sila sa ibang mga tao, can they justify the relationship? Palagi na lang bang i-justify na, bakit kayo? Kung kaya mong i-justify yung Joseph, okay lang eh. Pero sa nakikita ko dito, ang sagot mo lang kanina, mahal ko. Hindi iyon ang basehan para sabihin mo na maglalas yung relationship. You should more or less tignan mong maigi bakit ginawa mong parang nanay si Aling Lisa. Kasi ang sinasabi mo, hindi lang ito namimiss eh. It's either talagang gusto mo na makita talaga yung nanay mo or dahil wala kang mapagbuhusan ng loob na bilang nanay at nandito ka sa Maynila at nasa probinsya yung nanay mo, tignan mong maigi muna kung ano talaga ang kinakailangan mo na acceptance, nurturance, and affection coming from a mother at hindi kay Aling Lisa. Pag na-realize mo yun, dun mo makikita kung gaano kahalaga yung relationship nyo or kung kinakailangan pumunta ka sa nanay mo at nang makita mo kung ano talaga ang hinahanap mo. Ayun. Kasi kung minsan, hindi na natin iniisip, nagmamahal na lang tayo, pero hindi natin sinasabing mali Kasi kung nagmamahalan kayo, sino ba kami para manghimasok? Okay? So, Dr. Love, paano ba natin malalaman kung true love na talaga? At age 24, tingin mo, I think pwede na, di ba? Kinakasal na nga ang mga tao at age 24. Nasa edad na siya para sabihin niya kung ano yung kanyang nararamdaman, kung talagang mahal niya, at nasa edad na rin siya para magpakasal. Pero huwag tayong lumayo. Wala pang usapan dito ng kasal. Magsyota pa lang yung dalawa. 3 months pa lang. Di ba? Magsyota pa lang. Ang problema dito, nagre-reklamo ang mga kapitbahay. Now, valid ba yung pagre-reklamo nila? Hindi valid kung ang pinakikialaman yung relasyon ng dalawa. Pakialam natin sa kanila, hindi natin pwedeng i-judge yan eh. Hindi natin pwedeng sabihin, hanggang 32 lang pwede mong maging syota.
You know? Ang nakakagulo lang sa atin kapag nakakakita tayo ng mali siya doon sa ginagawa ng dalawa. Sabi nga ni Doktora, it could be a case of mother figure na hinahanap kasi malayo yung nanay niya. Nakita niya kay Aling Lisa. Di ba? Ganun talaga, mahuhulog ang loob niya. Pero, permanente na ba ito? Hindi pa. Kasi itong si Joseph, baka may makita pa na bata-bata, may makita na makatas, magandang katawan, sariwang-sariwa. I'm telling you, Joseph, tatalikuran mo si nanay. Kasi, pag na-inlove ka sa bata, ang plano mo rito, pagmahabaan na. Nanay, huwag kang ma-offend, ha? At ito ang katotohanan. Sa edad na 68, konti na lang, medyo mahirapan na tayong bumangon sa kama, di ba? Ibig sabihin, nagsisimula ng mga sakit-sakit sa katawan. Ito ay isang magiging problema rin para kay Joseph. Yan ang difference ng relasyon ng isang nakatatanda sa isang bata. Joseph, pag-aralan mo, anak, ha? Hindi pa naman kayo kasal. At huwag ka munang magpapakasal. Utang na loob. Ano? Oo, mag-aral muna. Mag-aral. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Bigyan mo ng magandang kinabukasan ng sarili mo at subukan natin na maibalik siya sa kanyang ina. Thank you, Dr. Love. Ang original nating issue dito, Attorney Lorna, yung, di ba minsan sinasabi mo, nasa tanggap yan ng mga taong na-o-offend. Di ba? Hindi ninyo sinasadya, pero yung ibang tao nalalaswaan. So depende yan kung ano, no? Sino bang makapagsasabi kung anong malaswa at kung ano yung karapatan naman nila? Maraming maraming basihan yan, Kung minsan talagang, sabi nga natin, baka culture. May cultural difference, may community judgment din, Ang masasabi ko lang, unang-una, karapatan nila Pag pinag-uusapan natin ang mga karapatan, nasa Constitution yun. The right to life, liberty, and pursuit of happiness. Ano ibig sabihin nun? Karapatan mo maging maligaya. Pero yung karapatan na yan, dapat meron ring condition. You cannot be happy, sabi nila, you cannot be happy at the expense of others. Kung mga kapitbahay nyo, hindi naliligayahan sa ginagawa nyo kasi masamang ehemplo sa tingin nila, sana naman, exercise rin natin yung right to privacy, no? Kung gusto nyong wag kayong laitin, i-respecto nyo rin yung privacy ninyo. Kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Pero sa pagmamahal, maraming klaseng pagmamahal Meron, sabi nga ni Doc Camille, merong motherly love, no? Sabi nga ni Tuesday, tinanong namin kay Tuesday, ilan taon ang mami mo? 60 years old ang mami mo. Mas bata pang mami mo kay Aling Lisa, no? 60 mami mo, 68 na si Aling Lisa. Baka ang hinahanap mo, yung motherly love or companionship. Or pwede rin escapism yan, naghahanap ka ng sense of security. Kasi sinaksak ka ng stepfather mo, no? Kanya naghahanap ka ng pamilyang sarili mo. So lahat na yun, pag-isipan natin. Uy, pwede mong kasuhan yung stepfather mo, ha? Yeah. Tutulungan Pwede. ka namin doon. Oo, gusto mo ba siyang kasuhan? Sa ngayon po, hindi na po. Pwera na lang kung mag-sorry. Okay naman na po, kasi napatawad ko naman po. Napatawad Napatawad kasi na. may edad na rin po siya. Okay, so, tingnan natin, Nanay Landa, may natututunan din tayo, ano? Kasi merong mga karapatan, pero meron ding mga responsibilidad. Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Alam ko pong ang pinag-uusapan dito ay yung pag-ibig ng isang napakabata at isang nakatatanda. Pero yung issue ngayon natin ay sa pagitan ng dalawang senior citizen. Yan. Alam nyo ba na maraming karapatan ng mga senior citizen, Nanay Lisa, Nanay Landa? Nag-60 ka na, di ba? So pwede ka na ng senior citizen. Anong tawag doon? Doc Camille?
yung Basta yung ayuda, binibigyan ka ng assistance. pera. Ha? Assistance. Meron kang 1,000 a month na magiging 1,500 na ngayon. Meron din silang 20% sa mga goods and services. Alam nyo, VAT exemption, social pension. Yeah, that's it. Tapos, iba pa pala yun, 500 pesos pa yun a month. Tapos, birthday cash gift, meron. Merong healthcare discount sa transportation at saka sa utility. Basta marami kayo, basta may card kayo ng senior citizens card. Trabahuhin mo na yon, Nanay Landa. Meron na po akong ID, ma'am. Oo, pwede mo nang singilin lahat yan. Kasi kung alam mo, kung aasikasuhin mo lang yun, hindi mo na makikita to. Kung ako sa'yo, mag-shades ka, Nanay. Mag-shades ka para pag nakikita mo siya, di ka nakukonsumi. Ha? Ikaw naman, Nanay Lisa, syempre, ilagay din natin sa ayos, ha? Hindi naman porket nagmamahalan kayo, wala na tayong pakialam sa nararamdaman ng iba, no? Pwede naman magmahalan kayo, pribado, hindi naman yung sobrang nang aasar pa tayo, magbihis ka ng maayos, Nanay Lisa, ha? Kasi wala namang nakikialam sa inyo, hindi naman bawal. O ito namang si Joseph, mag-reunion tayo ng pamilya natin para maaliwalas din sa dibdib mo. Diba? Ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. At tutulungan namin siya sa kanyang ALS. Diba? Para makatapos ng pag-aaral. At bibigyan ko ng 90s si Aling Landa. Aling Landa, anong kulay ang gusto mo? Anong kulay? Itim, Itim. Red. O, di ba? Bigyan na rin natin si Nanay Lisa. Bago, yes. Pero, ang usapan, hindi pwedeng suotin sa labas ng bahay, ha? Okay? Okay ba tayo? O sige na, magbati na kayo. Kayong dalawang matanda. Sige na. Oo, wala na tayong galit. Mag-aayos na daw sila. Wala namang problema. Basta wag lang siyang magaganyan kasi napakasakit. Oo, wag lang sa publiko. O, ayan na. O, siya pa lumalapat. Yay! Yay! O, diba? Masaya ang buhay pag walang kaaway. Huwag ka lang nang aasar, Nanay Lisa, ha? Ano ka ba? Huwag ka nang mananadya. Yon ang salita doon, Nanay Daisy. Okay. Ang nakikita ko po na salita na umaangat sa kaso natin ngayong araw ay ang salitang responsibilidad. Lahat tayo may karapatan. Sabi nga ni Attorney Lorna, the right to life, liberty, and happiness. Pero sa bawat karapatan, mayroon tayong responsibilidad. May responsibilidad tayo sa magulang at pamilya ayon sa batas, Joseph. Meron niya. Hindi ka basta pwedeng tatalikod na lang. Kailangan mo tulungan ng nanay mo. May responsibilidad tayo na maging sensitibo din sa pananaw at panlasa at prinsipyo ng mga nakapaligid sa atin. Respetuhin natin na lang ang kanilang kagustuhan at may responsibilidad tayo na gawin natin ang lahat ng maganda at maayos para sa ating sarili. Okay? Kasama dyan sa mga bawal, nakikialam, nangungutya, nang aasar, away, galit, yan lahat nakakapagpalubog sa ating potensyal. Sinasabi ko sa inyo, lahat tayo may karapatan pero walang kalayaan na 100%. Kailangan responsable tayo. Okay? Ako po ang inyong Ate Corinne nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan. 6 na batang anak na
namamali mo sakali. Hindi ko po alam na nalalaman ko na lang po yung sinasabi ng mga kapitbahay ko po. Kung hindi po siya pabayang nanay, wala po sa kalsada mga anak niya. Nag-anak buhay po ako. Kaya ka. Iniiwan po kasi sa amin yung mga bata na wala siyang binibigay kahit pangbili pagkain. Nagrereklamo versus inirereklamo, sino ba ang may sala? Harapin mo